Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,149 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 20,000 subscribers milestone natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay pinabagatan po nating Revilla at Erwin. Pasok sa RPMD survey. Sino ang top bet mo para sa 2025 senatorial election? Yan. Okay, senatorial election. Now, ano po kasi, no? Taga lang pa, i-share ko lang po sa inyo para makita nyo din po yung kung ano po yung sinasabi natin. Dali lang po Okay, ito po Yan. Okay, syempre may mga pangalan at litrato dyan, pero i-analyze po natin, no? Siya, si Ramon Revilla Jr. Junior na po ito, na taga Cavite, at saka si Erwin Tulfo na taga Quezon City, no? Sila po ay nag-top sa RPMD Senatorial Preference Survey for 2025 election. Tilabagang umaangat na talaga ng gusto si Ramon Bong Revilla Jr. Mga kaibigan ko, no? Parang umaangat na siya. Talagang kumbaga halos mag-number 1 na nga ito si Bong Revilla Jr. Okay? Nagna-number 1 naman talaga yan. Okay? Ayan, so ano po yan? Taga Cavite po yan, at saka si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na kamakailan lang ay bumabalot ng kontrobersya yung pag-stay niya dyan sa United States of America ng 10 taon na undocumented na walang tago ng tago, TNT, no? Ngayon, hindi ko alam bakit nag-top uli ito ng recent senatorial preference survey conducted by RPMD Foundation Incorporated as part of its Boses ng Bayan initiative, no? Si Revilla, Bong Revilla, no, isang artista, ay nag-gather po ng 53%, while si Tulfo naman closely followed with 52%. Kumbaga, parang naungusan na ni Bong Revilla, si Erwin Tulfo. So, we are expecting na si Bong Revilla mag-number 1, at si Ben Tulfo ay si Erwin Tulfo ay mag-number 5 or 6 yan. Hanggang pwedeng matalo pa yan sa Erwin Tulfo kung sakasakali. Kasi hindi pa po naman nag-uumpisa ang kampanya, at inaasahan natin ang mga kalaban at ang mga matatalinong mga botante ay hindi buboto para kay Erwin Tulfo, no? 52%, no? Pero po sila, no? Making them statistically tied for the lead. Okay, while po si Senator Bongo naman, no? Si Senator Bongo, no? Na iniendorso natin ay pangatlo po, ay he ranked third with 50%. So mukhang baka pwede pong mag-number 2 si Bongo, while si Erwin Tulfo ay mag-number 6, no? While former Senate President Tito Soto naman placed fourth with 49%. Parang ito tatapatin ko po kayo dahil nga nag-message po tayo kay Chavit Singson, si Governor Chavit Singson, ngunit wala pong reply sa atin, dahil nga po yung ating kamag-anak ay nagkaroon ng disgrasya. Humihingi po tayo ng tulong kay Chavit Singson, pero wala pong reply. Hindi ko po alam kung may isang anyhow, tinitignan ko pa po kung pwede nating palitan si Chavit Singson. Siguro binibigyan natin ng chance upang makapag-reply sa ating mensahe, upang matulungan naman ang kanyang kababayan dyan sa Ilocos Sur. Pero anyhow, yung puso ko pa rin na kay Chavit Singson. Pero iniisip ko kung pwede natin ipalit si dating Senate President Tito Soto kay Chavit Singson. Okay? Ito si Tito Soto ay placed fourth with 49%, while Senator Manny Pacquiao from General Santos City ay nag-number 5 naman na 46%. Nako po. Okay, the survey conducted from December 20 to 28, ibig sabihin baka wala pa yung kontrobersya na nasasangkot
si Erwin Tulfo dyan sa US, no? Talagang nagtanong sila ng 3,500 respondents nationwide to name up to 12 candidates they would likely vote for if the elections were held today. If revealed, a mix of seasoned politicians, prominent public figures, and emerging leaders vying for Senate seats in the 2025 election. Ito si Ben Tulfo naman po. Si Ben Tulfo, broadcaster Ben Tulfo ranked 6 with 43%, while by Senator Pia Cayetano and former DILG Secretary Ben-Hur Abalos, who ranked 7 and 8 with 40% and 39%. Ay ano po dun po sa SWS at saka sa Pulse Asia, si Ben-Hur Abalos ay malayong-malayo. Hindi ko nagtataka po ako dito, pagdating po dito sa survey ni ito, ay si Ben-Hur Abalos ay napakataas. Anyway, nag 7 and 8 with 40% and 39% si Senator Pia Cayetano at saka si Ben-Hur Abalos. No, Senate Majority Leader naman, Francis Tolentino, secured 9th place with 36%, while Las Piñas Representative Camille Villar rounded up to top 10 with 33%. Other notable figures include Senator Amy Marcos, 30%, while Senator Ping Lacson, 29%, and Senator Lapid, 28%, who shared the 11 to 13 spots. Celebrity host Willie Revillame followed at 14% with 25%. Senator Bato de la Rosa and Makati Mayor Abby Binay tied for 15 and 16 with 22% and 20%. Talagang mukhang naganganib na si Bato de la Rosa at si Abby Binay. The survey also highlighted candidates farther down the list, such as former Senator Kiko Pangilinan, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ito po ini-endorse po natin si Chavit Singson, pero tignan po natin kung pwede pa pong palitan. While yung former Senator Bam Aquino naman, who ranked 17 to 19 with 17%, 17%, and 16% respectively. Si Agri Party List Representative Wilbert Lee naman, placed 20th for 13%. Pero ano po ang problema po dito, kung tignan po natin, Okay, wait lang po. Ano ko lang. Tingnan niyo po Okay. Ito si ano po no, ang pwedeng ano diyan, pwedeng manalo diyan ay si Marcos, Lacson, Lapid. Pero sa tingin ko si Lacson na ini-endorse natin at saka si Marcos ini-endorse natin, pwedeng sila ang pumasok sa top 12. Willie Revillame, dito as far as I'm concerned dito sa survey ni ito, Lapid matatalo yan, Revillame matatalo, De La Rosa matatalo, Binay, Pangilinan, Singson, baka sana pwede. Ay si Wilbert Lee po ay isa rin po ini-endorse natin. Pagdating po dito sa mga listahan na ito po ini-endorse natin. Bongo, okay, Bongo, Marcos, 2, Lacson, 3, De La Rosa, 4, Singson, 5, at saka si Wilbert Lee, 6. 6 po ang ini-endorse natin dyan, no? Kaya lang, problema, hindi naman po 24 ang kukunin, kundi 12 lang po ang kukunin dyan. Kayo po, sino po ba ang bet nyo? Sino po ba ang krusunada nyo bilang senador? Mag-comment po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo ng marami.